Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. It's good to be in the house of God. Sino po gustong sumayaw kanina ng mga sinayaw ng bata? Amen. Punta po kayo sa taas, magpa-practice po tayo. Next Sunday naman po tayo. Amen. Let's go deep, deep. Amen. Amen. Ang saya po, no? Iba po talaga yung klase po, yung feeling po, tsaka yung atmosphere ng lugar pag may mga bata po, no? Lalo na po pag sumasayaw. How much more kaya pag yung katabi mo, ayan, sasayaw next Sunday. Amen. Gusto niyo po ba yun? Madali lang yung step po, makikita po natin sa screen. Amen. Sino po dito gusto yun? Amen. Sige po, magpalista lamang po kayo doon at papasok na po kayo namin sa dance team. Amen. Amen. Alam niyo po, this is the last Sunday of May. Grabe. Next week po, magkikita na po tayo. June na po yun, kalahati na po ng taon. Amen. Sobrang bilis po and naniniwala po ako ng bawat isa po sa atin. Although some have their own answered prayers, some po are still praying. No po, but naniniwala po ako na kayang-kaya pong gawin ng Lord yan para po sa bawat isa sa atin. Amen po. Amen. And this whole month po and next month po, ang pag-uusapan po natin, yung atin pong series is what po? Growing in the fruit of the Spirit. Amen. So napag-usapan na po natin yung about love. Alin pa po? Yung joy. Alin pa po? Peace. At ngayon naman pong umagang ito, pag-uusapan naman po natin yung another form of the fruit of the Spirit, another expression po ng fruit of the Spirit, which is patience. So pag-uusapan po natin itong topic na ito na alin? Unlocking patience. All right. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pasensya ka na. Amen. Ako lang to. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, kanina po, no, we also just want to reinforce, we just also want to thank po yung bawat isa po na nakipagbahagi po sa ating mga kabataan. Last week po, Monday to Thursday po, no, nagkaroon po tayo ng Daily Vacation Bible School. Kung nakita niyo po yun sa ating mga posting po sa Facebook, na po, may mga nag-design po tayo doon, yung atin pong mga staff sa Light Kids po, no? Alam niyo po yan, week in, week out, pagkatapos ng trabaho, pagkatapos ng school, pupunta ng church para magupit, para gumawa ng puno, para gumawa ng ibon. Amen, para gumawa ng waterfalls. Hallelujah. I just want to honor po those who serve po sa Light Kids. No po, grabe po yung pag pumunta po kayo sa main, nakita niyo po yun, makikita niyo po, may nakalagay doon, The Good Planet. Alam niyo po, mano-mano pong pinugupit po yun, mano-mano nagpintura, mano-manong bumili pa ng alin, ng karton, or anything na kailangan po natin sa Daily Vacation Bible School, and it run from Monday to Thursday. Alam niyo po yun, 4 na araw, serving tirelessly, and we just want to honor these people, these staff, no? Because alam niyo po yun, sa murang edad ng mga kabataan, no po, murang edad nitong mga to, ng mga nakita natin yung mga kabataan na yon, sa murang edad nila, nakilala nila ang pag-ibig ng Diyos, nakilala nila ang Diyos, at nataniman sila ng salita ng Diyos. Dadalhin nila yan hanggang sa paglaki nila. So it's a great investment po, no, towards the kingdom of God and for the next generation. That's why you keep on investing to these young minds. No po, and also to those who participated and to those who have supported and sponsored the registration fee of our kids, kasi po meron po yung registration fee na 150. And alam niyo po yun, there are a total of 120 kids, so I think nag-exceed pa. Grabe po yun, 120 kids inside the church. Grabe po yun. Yung mga teacher, yung mga energy ng mga kabataan. Imagine niyo po yun, pagtatakbo, habulin. Pero alam niyo po, natapos po ng may katagumpayan. So we just want to honor everyone. Mari po bang palakpakan natin yung mga nasa likod po, behind Daily Vacation Bible School. Know that your labor in the Lord is never gonna be in vain. Hallelujah. Maraming salamat. And now, let's just proceed sa ating pag-uusapan about unlocking patience. Alam niyo po ba, may mga pagkakataon sa ating mga buhay, or siguro ako lang, no, nagtanong, Lord, parang ang bagal mo naman. Ako na po ba yun? Parang ang tagal, Lord. Yung napipray ka naman, umiyak ka naman, napiprayer and fasting ka pa nga. Pero wala pa rin. Ang tanong mo, Lord, hanggang kailan? No? Or kailan kaya? Kailan darating? Ako lang po ba yun? Do we ask those things? Do we ask those sentiments sa ating mga buhay? And kung honest lang po tayo, no? We're going to agree with this, that waiting is one of the hardest things in our Christian life. No, ito yung pinakamahirap sa ating buhay Kristiyano, yung paghihintay. No, pag nanalangin tayo, pag meron tayong desire sa ating mga puso, tapos yung iba nagpipray ng alin, 5 years bago makuha.
10 years bago makuha. Yung iba, 15 years bago makuha. Yung iba, 20 years bago makuha. No, sa Bible, ilang taon pa yun? 80 years, 100 years. No? And it takes so much patience. Sa atin, parang hindi natural maghintay. Gusto natin instant. No? Gusto natin instant food, instant success, instant response. Pero po sa ating Diyos, si Lord po, hindi po siya nagmamadali. No? He works in seasons, not in seconds. Amen. He works in our seasons. Minsan iniisip natin, ito yung sinasabi natin, kaya pinagpapala ng Panginoon, anak kasi ng Lord yan. Ayan. Ay, wow, anak ng Diyos. Yung mga ganon. No, although you know that you're also a children of God or a child of God. No, sinasabi natin, siguro hindi ako priority ni Lord. O kaya naman, baka natatanong po natin, ay wag na, baka hindi na mangyari yun. Or mangyayari pa kaya yun? Magkakatotoo pa kaya yun? No? Pero ang totoo po, God is not just working in our situations, He is working on us. He's working in you. He's working to the person beside you. Tinatrabaho ng Panginoon yung katabi mo. Tinatrabaho ng Panginoon din ang sarili po ng bawat isa sa atin. No? He's not just working in our situations. He's just working on us. And ang patience po ay isa po sa mga bunga ng banal na Espiritu na hindi po basta-bastang hinihingi lang. Na po, ito po yung nilalakad. Pinapanday po ito araw-araw. Na-perform po itong patience na ito every day that we journey life. Kasi po, ang patience, na po, ang pasensya ay hindi po passive waiting lang. Nalin, pwede kang mag-church ka lang, tapos yan, may patience na ako ngayon. No, ito yung ito yung bahala na mindset. Okay na yan, mo na. No, kung ano na mangyari, yun po yung passive. No? But ang patience po, it's actually an active trust. Yung ating mga puso ay nakapustura. Kahit hindi ko pa nakikita, Lord, naniniwala na po ako. Amen. No, kahit hindi ko pa nakikita, kahit hindi ko naiintindihan, maniniwala ako, Lord. Alam niyo po, hindi rin ito yung pagiging weak whenever we feel so impatient. Sa totoo lang naman po, sa bawat isa sa atin, even myself, I speak, ang taong may pasensya po ay matatag. Saludo po ako dun sa grabe na yung yung pinagdadaanan niyan, or grabe na yung nasa paligid niyan. Alam mo yun, dami niyang naririnig, dami niyang binabato sa kanya, or to someone, na grabe, no? Grabe na yung attack sa kanya, pero sobrang kalmado. No po, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Ay, may pinagdadaanan yan, pero kalmado lang nakangiti. Amen. No? Ang taong may pasensya ay matatag. Kasi po, may tiwala sa Lord. At higit sa lahat, rooted, nakaugat sa ating Diyos. No po, hindi siya natitinag sa dami ng sa dami ng delays. Marami pong sigurong delays sa atin mga buhay. No po, yung ating mga pinagpipray, we thought that it's delays. But hindi natitinag kasi alam po natin na ang delays po are hindi denial. May mga rin po sa bawat isa sa atin pong kalalagayan ngayon, may mga panalangin na parang feeling po natin ang tagal na nating hinihintay yung answered prayer. Maaari siguro sa salvation of our loved ones. Na po, we keep on praying and we kept on pushing and we kept on believing. Na po, or may mga sitwasyon po sa ating mga buhay ng bawat isa po sa atin ngayon na parang pakiramdam po natin walang movement. No, parang feeling natin nakastuck na lamang tayo. No? Or maybe nasa season po ng bawat isa sa atin, meron po tayo dito, to those who are connecting online, you've been asking God, Lord, bakit kaya po ang tagal? Then you know what, church, right here, right now, this word is for you sa bawat isa po sa atin. Huwag po tayong aalis sa lugar na ito, sa season na po natin ito na hindi po natin nauunawaan, ano po ang gustong ipagawa sa atin ng ating Lord, sa ating mga puso. He's not just working in our situations, He's working on us. No? That's why oftentimes prayer doesn't change things. It's changing us. No, it's changing our hearts. Alam niyo po, pag tayo po ay nagtanim sa ating bakuran, kung may mga bakuran po tayo sa dalawang halaman, maaari magtanim ka ng punong mangga at maaari pong magtanim po tayo ng bamboo. Alam niyo po, pagkalipas po ng isang taon, no, maaari po yung mangga tumubo na at namumunga na. Okay, no? Visible outside. Okay? No, of course, you're gonna be proud of what you have planted. Proud yung nagtanim. Pero yung bamboo po, pag yan, tinanim nyo po yan, in a year, wala pa po kayo makikita dyan.
No, wala pang, mapapansin nyo, parang wala pang mangyayari dyan. Wala pa rin pagtaas, walang paglago. Parang patay. Pero, no, alam niyo po yun, pero ang hindi po nakikita ng iba, pag ang bamboo po ay ating itananim, habang yung mangga po, no, na ating itananim ay busy sa labas, amen, busy sa labas, yung bamboo po ay busy sa alin? Sa pagpapakalalim. Okay? Habang walang nakikita sa ibabaw, ang nangyayari po ay lumalalim at lumalawak po ang ugat nito. Okay, ganun po yung bamboo after several years, scientifically speaking, ang bamboo po, before you can see anything to that, no po, bago po yan magpalago ng ugat, 4 to 5 years po munang magpapalago ng ugat yan. No po, have you ever wondered why? Kaya po pala pag bumabagyo at alin bumabaha na, gumaganon lang yung bamboo. Amen? At andyan pa rin yan. Kasi why? Matibay ang ugat. Kasi stable ang foundation ng bamboo. Amen. Ganon din po tayo dapat, no? As we journey life, mag-invest po tayo sa yung ugat po ng ating mga puso na nakatanim sa ating Diyos, sa salita ng ating Panginoon, not on the visible side. No? That's why po, no, ganon din po sana ang ating pasensya. Minsan parang walang nangyayari. Of course, as humans, we get to notice that. Pero si Lord po, hindi lang nagtatanim ng bunga. Nagtatanim siya sa ugat ng alin, sa loob ng ating mga puso. Sa bawat isa, I pray na no matter what happens in life, no matter the situations that we may be facing, ano man ang ating pagdaanan, yung ating pong mga ugat ay still nakaangkla at malalim pa rin po ang hugot kasi po tayo po ay rooted in the Word of God and rooted in Christ. And when the time is right, God will move suddenly, but only after He builds you deeply. Kailangan lumalim. Na po, I pray today that we could get to declare, Lord, I'm not a prisoner of my delays. No? Ako, Lord God, I'm partnering with you, with your plans in my life. God, ang patience, Lord, is not weakness. Hindi po ito kahinaan. No, sometimes kasi when we thought that weakness is impatience is weakness, sometimes people will treat patience as what? As weakness of yours. No? Yung kindness as weakness of yours. Pero alam niyo po, yung kapangyarihan na nanggagaling po sa banal na espiritu, ang mangyayari po niya sa isang Kristiyano, maghihintay po yan. No? Hindi sa pagkatalo, kundi sa pananampalataya. Basahin po natin ulit in the book of Galatians, chapter 5, verses 22 to 23. Hopefully po, by this time, we could get to memorize this kasi 1 month na po natin siya pinag-uusapan at inaaral, no po? So pag sinabi na natin Galatians 5, 22 to 23, it's the fruit of the Spirit. Shall we all stand up on our feet and let's all read this passage. Amen. So I'll be reading on sa NIV version and kayo po sa next version. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. Basahin po natin sa Amplified Version. Kayo po in 1, 2, 3, read. Is love as a yung joy, patience, not the ability to wait, but how we act while waiting. Kindness, goodness, self-control. Against such thing, there is no law. Now, I haven't included this sa ating slide, yung Tagalog po. Babasahin ko na lamang po. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga. Patience is equal to what? Pagtatyaga. Okay, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganitong bagay. Amen. Shall we close our eyes, let's bow down our heads, and let's look to the Lord in prayer. Panginoon, we just want to thank you, Lord God, for this day, for us to be gathered here in this place, God. Panginoon, turuan mo po kaming maghintay na may pananampalataya. Palaguin mo po ang bunga ng iyong Espiritu sa aming mga buhay, Lord. This morning I speak, God. We pray as well. Nais naming matutong magtiwala sa iyo kahit wala pang sagot, Lord. Kahit mahirap, kahit masakit. Panginoon, I pray, Lord, that you enlarge the capacity of our hearts today and our minds, Lord. Open up our spiritual eyes and ears so that you can freely move in our midst. Kasangkapanin mo din po ang iyong lingkod, Panginoon, upang maibahagi ko po ang iyong salita sa aming kalagitnaan ng may kapangyarihan, Panginoon.
Itago mo lamang po ako sa iyong presensya, God. And Lord, I pray, Lord God, to everyone here in this place and to those who are connecting online, I pray, Lord, that you touch them in a special way. Maraming salamat, God. You've been so good, Lord. Maraming salamat because you've been so faithful as well. Matulahati ka, Panginoon, at maitaas ka, madakila ka sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. Mari po bang palakpakan natin si Lord? Hallelujah. Amen. And we may now all be seated. Hallelujah. Amen. So, just a short recap po, no? I know I have reiterated this before sa Galatians chapter 5, the context po kung bakit po ito nasulat ni Apostle Paul, because during this time nga po, no, he's trying to contradict legalism or to those religious people, no, yung mga religious people. But here, also, Apostle Paul is ina-highlight niya po yung contrast ng works of the flesh and fruit of the Spirit. Okay? Ang works of the flesh na makasarili at madalian. During that time, you know what? No, Pharisees is going to make sure, yun nga po, make sure na nakikita sila, make sure na, alam niyo po yung kabisado nila yung ritual, kabisado nila yung program, kabisado nila yung mga kailangan sabihin, they know the words. No? They know the words, they know the act, alam nila yung ritual, alam nila yung kung kailan pupunta sa templo, alam nila kung kailan magsasalita at kailan gagawin. Okay, yun po yun, no? Visual. It's very visible. No? Pero yung buhay, hindi ginagawa yung kalooban ng Panginoon. Walang bunga ng banal na Espiritu. Amen? We could be serving week in and week out, yet the fruit of the Spirit is not with us, in us. Amen? We could be that, and the Lord is not calling religious people. No, yung relihiyosong tao, ano ba yung relihiyosong tao? Alam kung kailan na-attend. Amen? Alam kung kailan ang mga services. Alam yung mga salita, pero hindi ginagawa. Amen? Yun po yung mga relihiyosong tao at God is not calling us to be that. Amen? God is not calling religious people because we could be here week in, week out. We could be serving every day. No, we could be doing all these things, but yung motive ng ating mga puso is what? I wanted to be seen so that they'll know na para alam nila that I am holy, that I am righteous to their sight, but in the eyes of God, you are not. Because what? Walang fruit of the Spirit. That's why we are studying this. That's why we are talking about this. Kasi po, I believe no, as we journey this year on, I pray that we could not just be religious people. But we are really, alam niyo po yung dala-dala natin, at nakikita sa atin yung likeness ng ating Panginoon. No, yung Christ likeness. Not just we are very, very good here. We are very loud in church. But we are so very, not Christ-like outside. It's a different story. No, the real battle is outside. That's why we are discussing this. Because we cannot be full of gifts without the fruit. No po? And patience po sa Greek, which is makrothumia, ibig sabihin po ay long-suffering. It's on the slide if you could show it as well. No, ibig sabihin po ng long-suffering, hindi lang pagtitiis, kundi pagtitiwala habang naghihintay. No, yan po yun, pagtitiwala habang naghihintay, because we believe that patience is grown, not given instantly. No, yung patience po, yung paghihintay, yung paghihirap po natin naranasan, yung patience is grown to that, not given instantly. Okay. Ayan, it's on the slide as well. Yung patience is grown, not given instantly. In James chapter 1, verses 3 to 4, sabi po doon, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be what? Pakibasa po. Mature and complete. Ano pa po? Not? Amen. Bakit kailangan po ba natin dumaan sa yung pananampalataya po natin sa testing? Kasi po, kagaya po na nabanggit po natin before, a faith that is not tested cannot be trusted. Amen. Ang pananampalataya na hindi nasubukan ay hindi mapagkakatiwalaan. No? James is reminding us na yung purpose po ng trials po ng bawat isa sa atin is not to break us but to build spiritual muscles. No po, magkaroon po ng muscles yung ating pananampalataya that no matter how strong the blows of life, kahit gaano kalakas yung bagyo na dumarating sa ating mga buhay, ay patuloy pa rin po tayong nakatayo na sumasamba at naniniwala.
No? Kasi kung laging madali at laging ayon sa atin ang buhay, hindi po lalaki yung kapasidad po nating magtiwala. Ang nangyayari po, namumuhay po tayo sa comfort zones. No po? And the Greek word for perseverance po sa nabasa po natin kanina in the book of James, ini-imply po nito ay steady endurance. No? Yung hindi sumusuko kahit pagod na. No, makikita po natin yung bawat isa po sa atin, to those who actually serving as well. Maaaring kayo po ay nagtatrabaho. Maaaring may pinagdadaanan. Minsan nga, parang bibigay na. Pero magugulat ka, naglilingkod pa rin yan. Amen. Ano po ba yung goal? What is the goal of all these things? No? That is maturity. And maturity is not what? It doesn't automatically imply pag matanda ka na, matured ka na. Because maturity in the kingdom, and alin po yun? Sa alin? Bunga ng banal na espiritu. Amen. You will know them that they are my disciples if by their fruit. Amen. Sa bunga nila makikita po natin na tunay na disipulo po ang bawat isa or ang isang lingkod pag may bunga ng banal na espiritu. Amen. You know, church, this is the word of God, and because we are Christians, we ought to be like Christ. No? We are called to be that. Hindi lang mabait kapag may blessing. No? Hindi lang faithful kapag may answered prayers. Maturity means kaya mong tumayo kahit parang wala ka nang naiintindihan. Kaya po nating tumayo kahit wala na po tayong mahawakan dahil si Lord pa rin po ang ating sandigan. Amen. You know po, in the book of James, tinuturuan po tayo na huwag pong umatras sa proseso ng pagsubok. And if we look in the book of Hebrews, in Hebrews chapter 10, verse 36, sabi po doon, pakibasa po, in 3, 2, 1. You will receive what He has promised. Ang Panginoon po natin, may pangako po dyan sa katabi po ninyo. May pangako din po para po sa bawat isa sa atin. At of course, sigurado po yun. Pero hindi lahat ng pangako ay agad binibigay. Amen. And this verse, sabi po doon, you need to persevere. Kasi bakit po? Kasi minsan, ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay hindi po comfortable. Sometimes it takes sacrifices. Ano po? It takes sacrifices. Minsan po, may delays. May mga sacrifices na kailangan, alam niyo po yun, that you have to set your career aside. You have to set what? Something in your life aside, your time aside. May mga tanong tayo na hindi kagad nasasagot. Pero ito po ang pangako ng ating Diyos, if you don't quit, if you persevere, you'll receive what God has promised. At hindi ko lamang po ito sinabi po ng Bible ito. You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Na po, ito po yung pangako ng ating Diyos that if we don't quit, if we continue to show up, we are going to receive what has promised. Hindi po natin kailangan maging pinakamagaling. Hindi po natin kailangan maging pinaka-relihiyoso. Active tayo, no? We could be very busy here. We're so what? Loud in praying. Loud in worshiping. No, but we are so silent outside in what? Bearing the cross. That's a different thing. No po, of course, this is the Word of God. It cuts deep in our hearts. Amen. No, we could be so very loud here in church. No, we could pray in tongues here in church and speak gossip outside. Amen. No, we speak tongues in church and we gossip in English. No, maaari pong ganon, and that is not the fruit of the Spirit. Hindi po natin kailangan maging pinaka-reliyoso, kailangan lang po nating manatiling tapat at matyaga sa pananampalataya. Alam niyo po, ang pananampalatayang lumalalim sa pagsubok ay nagbibigay ng tibay na hindi basta-basta bumibigay. I've seen people who really struggled in their faith, struggled in dealing with people, struggled in their finances, but throughout all that, we know that our very reward is the Lord. No matter what happens in life, Lord, Ikaw ang aking reward. I will push through. I will keep on. Ang pagtsatsaga po ay susi para maranasan po natin ang pangakong hinanda ng ating Diyos, because this is what the Bible says. We do not quit. Hindi lang po natin makukuha agad yung patience because we prayed.
Hindi po ito gaya ng Shopee order na in-order natin ngayon. 3 to 4 business days, makukuha na po natin. Yay, Lord, mag-order na po ng fruit of the Spirit. Patience. Amen. Lord, pa-order ng patience in 4 days. Amen. Kailangan ma-receive ko na yun. Kasi kami, Lord, magtuturo ako. Yan. Matigas ang ulo nun. No, but ang patience, alin po ay pinapalago. No? At ang paraan ng paglago, trials sa delays at discomfort. Alam niyo po, si Joseph po in the Bible, if you're going to read his life, Joseph, pinagdadaanan niya yung betrayal, kinulong, alin pa? No? He thought that he was forgotten. Kinalimutan na nga actually. Pero lahat ng yun ay hinanda po siya for the preparation for him po para maging tagapagpamahala ng Egypt. Amen. He was being prepared. Kasi po ang pasensya, hindi yan instant. Pinapalago po yan ng Diyos sa gitna po ng ating mga pagsubok. It's not an instant thing. It's not one of a snap of a finger, tapos meron ka ng patience. No, it grows through us. No, tinatanim din. Amen? Because patience trusts the process even when you don't understand. Amen. Patience trusts the process even when you don't understand. It's on our slide as well. Amen. In Romans chapter 8, verse 25, but if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. In Romans chapter 8, verse 25 po, no, if you have your Bibles with you, you can open it up. Amen. Romans 8:25. Pakibasa nga po ulit. We wait for it patiently. Alam niyo po, ito pong verse na ito, it speaks to the very heart sa atin pong mga puso of every believer na nasa waiting season. Sino po dito nag-aantay ng answered prayer? Amen. Lahat po tayo, I think, in our hearts, there is this deepest longing na, Lord, sana po mangyari. Na po, sana po mapagtagumpay. Sana, Lord, mapagmangyari, Panginoon, sa aking buhay habang ako po ay nandito pa sa mundong ibabaw. That we could get to experience. But you know what? Hope isn't just hoping for something you have already. No, sabi doon, but if we hope for what we don't yet have, we wait for it patiently. You don't just hope for something na meron ka na. That's why you desire for it. Ang tunay na alin, true hope, tunay na pag-asa is what? Clinging to the very promise of God kahit hindi pa po natin nakikita. Ang hirap po, because this is faith. No, the assurance of things hoped for na hindi pa natin nakikita. Hindi mo pa nakikita, pero you are believing that it's gonna happen. And that is faith. And we have hope to that. No? At doon po, pinapanganak yung alin? Patience while we wait for that promise. No? Kumbaga po, sa love life, sa career, or sa alin pa po, sa healing, or sa breakthrough. No? Kung meron pa po tayong inaasahan, ang tanong po ay hindi, kaya pa ba itong mangyari? Pero ang tama pong itatanong po natin, kaya ko pa bang mag-antay ng may pananampalataya? That's the question. Lord, mangyayari pa ba yun? But the question here is, Lord, will I still be strong? Will I still be worshiping you kahit wala pa yung mga bagay na yon in faith? No, this kind of waiting is not what? Hindi po ito bitter, hindi po siya anxious, hindi din po siya bored. No? Pero ito po yung faith-filled waiting na may pananampalataya ka habang naghihintay ka. Alam niyo po yun, it's like saying, Lord, hindi ko pa ito nakikita, pero alam kong darating. No? So habang wala pa, hindi ako susuko. You know what? I just shared a bit of my testimony kanina sa 8 a.m. po. No? I get to preach there as well. Supposedly po, I think last year, our senior pastor is actually watching, Reverend Emil Benedicto. Hello po dyan tayo sa States. Good morning sa Japan. Amen. But anyway, alam niyo po yun, no? Last year, so we just had a discussion and we talk things through, ano yan, full-time ka na, ganyan. Pastor ka na, ganyan. Pero in the back of my mind, hindi, magtatrabaho ako. Ayoko na, ganyan. Pero, alam niyo po yan, gusto ko na sabi ko, magtatrabaho na ako kasi gusto ko na mag-ipon. Tapos, pagkatapos noon, papakasal ako ng ganyan. Yes! Bukas po, papakasal na po ako, pipreach lang ako ngayon. Ayun po, no? So, yun po yung nasa isip ko, ganyan. Tapos, ayun nga po, no, na ni Lord, hindi niya po inalaw na ako po yung makapagtrabaho. And yan, ayun po, nag-full-time po. And this year,
I was like, Lord, if there's no installation or there's no ordination, God, then magtatrabaho na ako for me para may direction naman yung life ko. Amen. Of course, it's good to be serving. The ultimate dream is to serve. Na po, come April po, sabi ko, ay, magtatrabaho na ako ng April. Kasi nga, April na eh. Ayun na po, papasok na. Tapos nagulat po ako, Thursday, bigla po akong tinawagan ni Pastor. Sabi, nak, kausapin ka namin ng mga pastor, ganyan. April 3 po yun. Tapos April 4 po, biglang may ordination and installation. Sabi ko, ano ba naman yan? Ganyan, kasi nga, para na po, nagpasa na po ako way back po mga 2 weeks ago ng mga application ko po. Tapos, sabi ko, before birthday ko, ayun Lord, mag-ano na ako. Come April 6 nga po, yun, nag-preach ako noon whole day. And then April 7 po, yung akin pong mga pinagsubmitan, nagsipag-replyan. Amen. Amen. Yung sa Singapore po, no, pagkatapos po nila mag-email sa akin, hi, Mr. Francis, ganyan. Your application actually went through. We are inviting you for an interview. Come April, ganyan-ganyan. Sabi ko, uy, ayos. Kaso na-ordain po, na-install. So, ayun po, no, hindi po tayo tumuloy. And that very same day, tumawag din po yung school. Sabi po sa akin ng school, hi, Architect Francis, ready na po yung slot for the, sa semester ng ganito, ganyan, for the full-time job, ganyan. And we are looking forward for you to be here. And di ba kung may mind, wala na, nauna na si Lord. Amen. Amen. But, in our discomfort, in our belief na may mga ganong bagay, you know what? We take patience, you know what? Kasi si Lord, He is our greatest reward. Amen. He is our greatest reward. Kasi, alam niyo po yun, siyempre, as a young professional, as a young adult, as a single man, single guy, we also want to dream something. Lord, gusto ko ng ganito, pag ito ganyan, ganyan. But you know what? This is the peace that I have in my heart. Even the birds do not worry of what they're going to eat. Even the lilies, yung mga halaman na yung mga bulaklak na yan, was being clothed in beauty and splendor. How much more ikaw? How much more ako? How much more tayo? Amin na anak ng Panginoon. Therefore, tomorrow has its own worry. Let tomorrow worry its own. Amen? No? I'm believing in the Lord, Nalen. It's gonna happen. You're gonna have it. You're gonna have it then. It's just a matter of when. You're gonna have what the Lord has promised in the right time if you don't quit. If we persevere. No? Hopeful, trusting, and rooted in God's promises. No? Paano nga po tayo makakapaghintay ng alin may tiwala, lalo na kung feeling natin ang tagal-tagal na. No? Parang may mga tanong tayo sa ating mga buhay na feeling natin wala nang kasagutan. But I pray that we could place our trust in the Lord because it says in the book of Proverbs, chapter 3, verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean, alin po? Not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Alam niyo po, this one resonates to me now differently kasi po, ito po pala yung sikreto ng pananampalataya na may kapanatagan at kapayapaan. In the waiting, tiwasay po yung ating puso ng taong, marunong magtiwala sa Diyos. No, pag ikaw po kampante ka sa pinapaniwalaan mo, walang pag-aalala. Amen? You are just peaceful. Kasi tayo pong mga tao, no, of course, us human nature, we want to what? Figure things out. We want to figure everything out. Gusto natin ng logic, gusto natin ng clarity, gusto natin ng assurance. Gusto natin ng stability. Pero minsan po ang plano ni Lord, hindi po swak sa schedule natin. Amen. Amen. Minsan hindi naka-fit sa ating mga time frame. Tapos hindi logical sa mga mata ng tao, even me, huwag ka dyan, walang dyan, hindi kayo yaman dyan, walang pera dyan. No? That's why the verse says, sabi doon, lean not on your own understanding. No, ito po yun, because sometimes our mind is going to fight what God has planned and was doing in our hearts. Inaaway ng ating utak, wag ganyan, wag ganito, wag ganyan. But when we have the Word of God, no, nagkakaroon po tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa ating mga puso. Kasi po, this kind of trust is what? Full surrender sa ating Diyos. Lord, kahit hindi ko maintindihan, susunod pa rin ako. Kahit hindi ko inaasahan, Panginoon, magtitiwala pa rin ako. No, kahit hindi ito yung inaasahan ko, Panginoon, magtitiwala pa rin ako. Kasi ito po yung promise sa atin ng Lord, He will make your paths straight. Maring ngayon paliko-liko, maring ngayon confusing, maring ngayon nakaslow down ikaw. No? But if you keep trusting God, if we keep trusting God, ililid niya po tayo sa kung saan nandun po tayo dapat.
Kung saan ka dapat, si Lord na bahala maglagay sa'yo doon. Just keep on pushing. Keep showing up. Keep pressing on. No? Hayaan po natin na si Lord na ang bahala kung saan man tayo dapat nandun. Right at this very moment, just be faithful in what you have right now. Just be faithful kung anong nilagay sa iyo ng Panginoon, and just be what? Be confident that the Lord who began a good work in you will carry it to completion, because the Lord who promised is faithful. No po, hope makes you wait for sure. Trust makes you stand while waiting. Nakatayo ka habang naghihintay. But together, no, as we wait, we grow our patience. At ina-align po natin yung ating mga buhay sa will po ng ating Diyos at sa Kanyang perfect timing. Alam niyo po yun, si David po, if we're going to study David sa Bible, inanoint po siya bilang hari, inanoint po siya ng hari ni Samuel during that time. Pero hindi po siya agad, naupo sa trono, hindi kaagad siya hari noon. Inanoint lang siya as the king. No, he had chances to take the crown, but what happened is the Lord is preparing him. No, the Lord David waited for God's perfect timing. And ganun din po sa bawat isa, because patience reflects God's nature towards us. Yung pasensya po ay nire-reflect po nito yung nature ng ating Diyos sa atin. Patience reflects God's nature towards us. In 2 Peter chapter 3 verse 9, I would appreciate if you can flash it on our screen. Amen. Yung patience reflects God's natures towards us. In 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi po doon, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Ano po sabi doon? Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Sometimes we feel like God is too slow. Lord, ang bagal mo naman. Sometimes, sabi niyo po, nung ako in my professional days back then, Lord, ang tagal naman. Bakit naman yung iba, ang bilis-bilis? No? Parang ang tagal ng sagot, ang tagal ng breakthrough, ang tagal ng yes, Lord. Amen. Pero sabi po sa verse na ito, God is not slow. He's just patient. Hindi po siya late, pero on times lang siya sa plano ng ating Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ito po yung plot twist, no? Minsan iniisip natin, pinaghihintay ako ni Lord. Pero ito po yung totoo, baka si Lord po ang naghihintay sa atin. Are we here? No? We thought, Lord, pinag-aantay mo ba ako? But maybe because we could ask this, Lord, naghihintay ka ba sa akin? Baka hinihintay na po tayo ng Lord na sumunod. Baka hinihintay po tayo ng Lord na, Nak, itigil mo na yan, hindi maganda yan. Nak, itigil mo na tong ganyan. No, it's not healthy for you. It is not representing me in your life. Sometimes, God's promise is not, God's delays sa buhay natin siguro, no? I believe He doesn't have delays, but God's promises takes time sa bawat isa sa atin. No, or nagkakaroon ng mga setback, hindi nakaset sa ating time frame. Kasi, si Lord, sa sobrang pagmamahal niya sa atin, He wants us to be realigned first. Kapag ready ka na, sa Kanya ibibigay. Just keep showing up. Maybe because this is what happens. We thought, Lord, okay, mag-aantay ako. And sabi ni Lord, Nak, nag-aantay din ako sa iyo. Na po, it's two different things. And I hope that you could have the discernment whether or not, the Lord is actually waiting for you as well. Or the Lord is making you wait. Kasi the Lord cannot move your feet to step. Ikaw yan, choice mo yan. Na po, hindi ka pipersahin ni Lord humakbang. Pero of course, gagawa si Lord ng kaparaanan para humakbang ka. No? Humakbang sa pagsunod. Humakbang ng kaparaanan para sa buhay mo. Na, matagal ka na nakapaikot-ikot dyan. Ito na dapat yung gawin mo. But you don't want to step because you're too comforted with your comfort zone. That's it. No, that's why you keep going around the circle, because you don't want to step outside. And the Lord maybe is just waiting for you. No? He delays some things to give us more what? More time to grow. More time to what? To have patience, to repent, especially, and also to realign. Minsan po ang delays is not just punishment. Maaari po palang ito ay protection and preparation.
Kung si Lord po ay pasensyoso sa atin, nabasa po natin sa verse po na binasa po natin kanina. Kahit madalas tayong makalimot. Amen? We are so forgetful with all the words of God. Ito yung ginawa sa atin ng Panginoon nung may pinagdaanan, nakalimutan na natin yon, Lord. No? This is what happened. The Lord has delivered us from here. At tapos andun, we find ourselves again in that very situation. Pero buti na lang si Lord, no? Hindi tayo sinusukuan. He is very patient with us. Paulit-ulit ka naman. Ano ba naman yan? But the Lord is very patient to us. Kahit madalas tayong makalimot, kahit madalas tayong madapa, kahit madalas tayong magreklamo, the Lord is patient with us. Amen. Can we be patient with God as well? No, oftentimes we ask God, Lord, ang tagal. Human nature. Bakit naman ganito, Lord? No? Ano bang ugat ng anong klase ng patience? Na marunong maghintay, marunong magtiwala, marunong magtapat sa kabila ng pinagdadaanan. Why don't we look to the character of God? That's why sabi niya nga, di ba, you will know them that they are my disciple by their fruit. By how they live their life. Kung paano sila mamuhay. Yes, we are here because tayo ay nare-remind ng ating Panginoon, anak, if hindi ko kalooban yan, tigil mo na yan. It's actually naman lang kalooban ng ating Panginoon na hindi naman to do us harm. Everything for our good. Always for our good. In Psalm 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. As I close with this na po, ito pong verse na ito, ay binibigyan po tayo ng konting glimpse of the heart of God, yung puso ng ating Diyos. He is not harsh. He is not quick to punish. Hindi po siya kagaya natin, na pag nagkamali ka, ekis ka na sa akin. And God's still cultivating that heart in us. Because as humans, we tend to have those tendencies. Tayo po, when we mess up, ang first instinct po ng ating Panginoon na hindi po tayo i-condemn, but to show compassion. Slow to anger. No, the reason why we can be patient with others and even with ourselves is because God is first patient with us. God first is patient dyan sa katabi mo. At sa'yo. At sa akin. Slow to anger doesn't mean, para hindi lang po tayo, hindi po natin ma-misinterpret, slow to anger doesn't mean God tolerates sin. It doesn't mean na tinotolerate ni Lord yung mga ginagawa natin na hindi niya kalooban. But He is giving us time to repent. He is giving us what? To be realigned. He is giving us time to go back to Him and to go back to our senses that, hey, this is not the will of the Lord. He gives us space to return. No, He gives us space to heal. He gives us room to heal and to grow. And the last of it is He's giving us time to surrender. No? That's why I pray if you can still hear the Word of God, huwag nating hayaan na because of what we are doing, hindi na natin naririnig. He gives us so many chances. He is so patient with us. And here's the amazing part, abounding in love. Hindi lang sapat yung love niya tayo, no? Yung para sa atin din. Pero, love na love. Sobra-sobra. Sabi dun, abounding eh. No, abounding in love. Kahit ilang beses na tayo nagkamali, we notice that the Lord is still here. Amen. Even us now, this past few weeks have been difficult. Maybe may naisip tayo, may nagawa tayo, may nasabi tayong hindi kalooban ni Lord. And yet, we are still here. Pursuing. Amen? Tumutuloy. Kahit ilang beses nagkamali, kahit ilang beses nadadapa. But this is just the love of God, abounding in love. Umaabot pa rin. No? Umaabot pa rin hanggang ngayon. This is the love of God. He is so patient with us. Kaya ang gusto ni Lord, we could be patient with others as well. In our family, maring sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo. No, continue praying. Continue believing. Continue expecting. And maybe because nag-aantay tayo ng answered prayer, but also because God is waiting for us to obey. God is waiting for us to surrender. God is not slow. He's loving. He is not distant. He is patient.
And He waits not to punish, but to redeem. Shall we all stand up on our feet today? You know, at Light Church family, as also, ako din naman po, no? Sometimes may mga sablay. So many times. Gaano po ba tayo kadalas sumablay? Mari hindi na natin mabilang, pero si Lord hindi tayo agad sinukuhan. He's gentle, He is faithful, and He is patient. Ang dami pong pangako ng Lord, no? Sa buhay po natin. And tayo din po, ang dami din nating pangako sa Lord. Lord, last na to, hindi ko na gagawin to. Pero magugulat ka sa mga isang araw na naman, uulitin mo na naman. No, I have heard stories, Lord, pag bumasa ako dito, Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Lord, pag ibibigay mo sa akin to, magtatapat na ako sa iyo. Lord, makapasok lang ako sa trabaho ito, Panginoon, babalik ako mananampalataya ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo, magtatapat ako sa iyo sa aking tithes, Lord God, sa aking finances. Pero nung natanggap, nung pumasa, boom, hindi na nag-tithes, hindi na nagpakita. Lord, last na talaga to. Na may mga ganong pagkakataon sa atin, but you know what? The Lord never surrendered to us. He is gentle, He is faithful, and He is patient. Minsan bumabalik tayo sa ating mga pagkakamali at sa halip na parusahan tayo ng ating Panginoon, si Lord pa rin ang umaabot sa atin. Are we here? Si Lord pa rin ang umaabot. Nak, tumigil ka na sa bisyo mo. Ni Lord, last na to. Huling toma ko na to, Lord. Tapos mga susunod araw, inom ulit. Mag-iyosi ulit. Magbumura ulit. No, gagawa na naman ng gagawa na ng mga kasalanan. Alam mo yun, Lord, last na talaga to, promise. But I just thank God that the Lord abounds in love. He never surrendered to us. No? And it's the same thing with us. I hope that you can be patient with our neighbors. Si Peter, ilang beses bumagsak, ilang beses dininay si Lord 3 times. Pero si Lord, hindi siya sinukuan. Pero si Lord, binigyan niya pa siya ng bagong purpose. And that is to feed my sheep. Sabi niya kay Peter. Tinuturuan tayo na magpasensya kasi ganun din si Lord sa atin. You know, church, as I close, ang pasensya po, no? Ang patience is never gonna be instant. It's not gonna be instant. Pinapalago po yan ng Diyos sa bawat isa sa atin through testings. That's why sabi doon, di ba, be joyful whenever you are facing trial or trouble of any kinds. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, because the Lord is helping you grow. The Lord is preparing you today so that you could enjoy your harvest tomorrow. Ang ating Diyos po ay ganito, no? Tinuturuan po tayo na magpasensya. Because this is just the Lord of God, the Lord that we serve. Shall we close our eyes as we bow down our heads as well? Mga kapatid, Light Church family, mga magulang, mga kapatid, I pray sa lahat ng narinig natin ngayon, no? Sa book ng Galatians, sa book ng Romans, sa book ng Hebrews, Proverbs, hanggang sa presensya ng ating Diyos, no? As you close your eyes today, why don't you just reflect? Isa lang po ang malinaw na gusto pong ibaba sa atin ng ating Panginoon. Ang patience ay hindi optional sa buhay Kristiyano natin. We have to live with it. Hindi ito extra gift para mahaba ang pasensya ng bawat isa sa atin. Ito ay bunga ng Espiritu na kaloob sa atin ng ating Panginoon na gusto ng Lord ipalabas sa buhay po ng bawat isa sa atin. At kung gusto talaga nating lumago, hindi lang sapat na alam natin ito sa isip. Kailangan natin itong isabuhay. Kailangan natin itong isapamuhay. We have to live it. That's why today, the Lord is leading us to a time of decision and commitment. Lord, how many times have I broken your heart, God? How many times I have fallen to the same sin? Lord, ilang beses po ako nagkamali. Ilang beses po ako, Panginoon, bumagsak. Ilang beses po akong pumalya dahil sa sarili kong mga desisyon. And thank you, God, because you are still patient with me. And the Lord wants us to develop that patience because we have to be Christ-like. Because if we want to live a Spirit-filled life,
You can't just pray for patience. You need to partner with God in growing patience sa ating mga puso. And the Lord is asking us today, anak, handa ka bang maghintay sa tamang paraan? Anak, handa ka bang magtiwala kahit hindi mo pa nakikita? Anak, will you still be patient? Anak, kaya bang maghintay ng may paniniwala? Anak, handa ka na bang sumabay sa tiyaga na para sa'yo? Para sa'yo din to. Kung si Lord hindi nagmamadali, bakit tayo? Our delays are never punishments by the Lord. Preparation yan, but because of our consequences and the choices that we've done. Hindi po natin kailangan maintindihan lahat para magtiwala. Kung paano po tayo pinagtiyagaan ng ating Diyos, I pray that we could be like that as well to our brothers and sisters. Ang ating pagtatiyaga ngayon, ang ating commitment ngayon, is our testimony tomorrow. Like church family, God is just so generous and God is just so good na hindi niya tayo hinahayaan manatili sa sarili nating buhay, sa sarili nating mga desisyon, sa mga luma nating mga kapalpakan, sa mga luma nating mga pagsablay, sa mga luma nating mga pagsablay na paulit-ulit nating ginagawa. And the Lord is patient with us. I pray today that we could be patient as well to our brothers and sisters. And if this is the time for you to go back to the Lord, this is the time that you surrender your life to the Lord again. Lord, you've been patient with me. Lord, you've been so kind. You've been so faithful to me. Therefore, God, I'm gonna surrender. No matter the situation, anumang panahon, anumang sitwasyon ng aking buhay, O Diyos, ano man ang aking pagdaanan, Panginoon, sa buhay kong ito, Lord. Lord, I thank you because you've been so patient with me. Simula noon hanggang ngayon at magpakailanman hanggang ako'y nabubuhay. Maraming salamat sapagkat, Lord, patuloy mo akong inaabot, patuloy mo akong minamahal, patuloy kang pasensyoso sa akin, O Lord. And right now, shall we all lift up our hands to God this morning? Mari po bang itaas natin ang ating mga kamay mula sa kanan, sa kaliwa, sa unahan at sa likuran. As we lift up our hands, we're going to worship God. And let this prayer, let this worship be our prayer to Him. Hallelujah. We trust you, Lord. Ako'y magtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y gagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kahit anong sitwasyon, Panginoon, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nakitiwala sa'yo. sa aming paghihintay, magtitiwala sa iyo, O Diyos. Kalakasan ko'y nanggagaling Sa bawat panalangin, sa bawat iyak, ako'y nagtitiwala nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, kaya kami mag-ahantay. Salita mo ang We'll be patient with your promise, God. Come on, every voice, all out, sit up. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit sabihin natin sa Panginoon ngayong umagang ito, ano man ang sitwasyon, ano man ang pinagdadaanan ng iyong mga anak ngayong umagang ito, Lord, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kapayapaan, ang aming kagalakan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan,
kabigatan ng ating mga puso, ibigay natin sa ating Diyos ngayon. Oh, ikaw lamang ang sandigan, oh Diyos, Panginoong Jesus. Ang ating mahal din kay marinig, sabihin natin sa Diyos, at kahit ano man ang iyong kalalagayan ngayon, kapatid, ano man ang iyong pinapanalangin ngayon, ang maging sitwasyon. hayaan mo maging sandigan natin ang ating Diyos. Kung gaano siya naging pasensyoso sa atin, He was patient with us. Panginoon Jesus. Lord, ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon na meron kami sa aming mga buhay, Lord, patuloy maghihintay. Maghihintay ng may pananampalataya. Maghihintay habang sumasamba. Sumasamba habang naghihintay, Panginoon. Naglilingkod habang naghihintay at nagtitiwala ng may pasensya, Panginoon. Na may pagtsatsaga, Panginoon, sa iyo, Lord God. Sa isa time, Panginoon, ay binigay niyo po at dinalaga niyo po sa bawat isa. Lord, I don't know ano pong pinagdadaan ng aking mga kapatid ngayon, Lord God. But Lord, batid mo po, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan. Alam mo po ang kanilang mga pinagpipray. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang mga mithiin at mga dinidesire ng kanilang mga puso. Lord, I pray, yung kalakasan to wait, God. Lord, renew our strength. Renew the joy, Lord, that we have in our hearts. Renew the peace that we have in our hearts, God. And Lord, renew the love. And restore to us the love that we have in you at first. Restore the joy that we have in our salvation. Lord, you know the hearts of our brothers and sisters here today. Alam mo po ang kalalagayan ng kanilang mga puso at kanilang mga pinapanalangin. Dalangin ko po ngayong umaga, Panginoon, nabigyan niyo po ng kapayapaan ang aming mga puso na maghintay at magtiyaga sa iyong kaloob sa aming mga buhay. Brothers and sisters, let's continue showing up. Let's continue to press on. Let's continue believing. Let's continue trusting. Let's continue expecting. Let's persevere, for at the right time, He is going to give us what He has promised. Kung anong pinangako ng ating Panginoong Diyos ay darating sa takdang panahon, sa panahon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Do not give up. Keep showing up. Hallelujah. Father, we just want to thank you, Lord God, for this day. We thank you, Holy Spirit. Lord, before we part ways here today, God, I pray that we carry the fruit of the Spirit here in our hearts. Patience, 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 God. We'll never be like this. We'll never be the same like how we are before, like how we are yesterday. But God, we're going to live our lives na ikaw po ang makikita, magliliwanag ka sa aming mga buhay. So help us, God. So all lift up our hands and let's all receive the prayer of blessing today. May the Lord keep you. I receive. May the Lord bless you. I receive. May His face shine upon you. I receive. Receive that the works of your hands will be blessed. I receive. Receive the salvation of your family. I receive. Receive patience today. Receive joy. Receive hope. I receive. Receive love. I receive. Receive your answered prayer today. I receive. Receive your victory today. I receive. Receive your victory today. I receive. God, we just want to thank you, Lord God, for this morning. We Yes, speak Lord. victory Yes, from Lord. glory to glory, Yes, from Lord. strength to strength, Yes, God, from, Lord God, every ounce of our strength, Lord. We continue to wait. And as we wait, we're going to rise with wings like eagle, Panginoon. Lord. Maraming salamat, God, for the renewed strength, Thank you. for the patience you have for us, and Lord God, for the refreshed patience in our hearts. Maraming salamat, God. Maluwalhati ka Yes, at maitas ka sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon. At lalabas kami sa lugar na ito, O Diyos, na hindi nakagaya dati, Panginoon. We magnify you, we honor you, and we adore you. This all we pray in the matchless name of our dear Lord Jesus Christ. And every believer in the house, shout aloud. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord.
Tapos na po ang ating gawain. See you all next week. And let's all shine for Jesus. Have patience. Amen. Hallelujah.